Dominant Protector. Credit to the author. 2,231-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nagkaroon ng relay station para sa pamilya Tagan sa ilalim ng bulubundukin ng Spring dahil ang pamilya Tagan ay isa sa mga pamilyang kumokontrol sa bulubundukin. Ang mga nagkalat na mga ngalakal ng gamot, maliliit na pamilya, at maliliit na gang na umakyat sa bundok upang mamites ng mga halamang gamot ay kailangang magbayad ng malaking komisyon bago sila makaakyat sa bundok. Siyempre, maaari ka ring umakyat sa bundok mula sa iba pang mga lugar na hindi nababantayan, ngunit mayroon lamang isang paraan upang umakyat sa bundok. Ang ibang mga lugar ay siksikan sa kagubatan, hindi banggitin ang mga makamandag na insekto at damo, at may posibilidad na makatagpo ng mabangis na mga hayop. Marami sa maliliit na pamilya at gang na ito na nangongolekta ng mga halamang gamot ay hindi mga magsasaka. Kahit na sila ay mga cultivator, ang kanilang lakas ay medyo mababa. Ito ay mas mahusay na gumastos ng pera upang maging komportable. Nang makita siyang Master Lowell at Lazaro na nakadapa pababa ng bundok, ang pangatlong gwardya ng pamilya Tagan, na siyang namamahala sa pagtanggap sa kanila, ay agad na pumunta sa kanila. Young Master Lowell, ano ba? Bakit parang gulat na gulat ka? Galit na galit ako, galit na galit ako. Malakas na sigaw ni Lowell. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iyak, hininaan niya ang kanyang boses at sinabi sa ikatlong gwardya, pag-uusapan natin ito pagbalik natin. Bilang karagdagan sa mga puwersa ng pamilya Tagan, mayroon ding mga puwersa mula sa mga pamilyang Lo at Shogun sa malapit. Mayroon ding mga tao mula sa Firewolf Gang at ang Pulang Kabibe. Kaya naman, matagal nang nagpatuloy si Tagan na kumilos ng walang utak, sumisigaw at nagkakagulo, na nagpapaisip sa mga tao na siya ay isang walang kwentang dandy. Gayunpaman, ang ikatlong gwardya ay isang pangunahing miyembro ng pamilya at tiyuhin ni Lowell. Natural, alam niya ang sitwasyon ni Lowell. Agad niyang naintindihan ang pahiwatig ni Lowell at dali-daling sumakay sa Hummer na pinasok niya dala ang sumisigaw na Lowell at bumalik sa pamilya Tagan. Sa secret room ng pamilya Tagan, ang patriarch ng pamilya, head guard, second guard, third guard, at Lowell Tagan, nakabuo ang 5 tao, ay nakaupo sa paligid ng isang round table. Ang 5 taong ito ang kasalukuyang pangunahing miyembro ng pamilya Tagan. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Tagan ay ang lolo ni Lowell, si Tucker. Ang pangalawang bantay ay ang panganay na anak ni Tucker, si Steven, na ama rin ni Lowell. Ang pangatlong gwardya naman, bunsong anak ni Tucker, tiyuhin ni Lowell, Monching. Kung tutuusin, ang mga gwardya ng pamilya Tagan ay katulad lang ng mga matatanda ng ibang pamilya at sekta, ngunit nakasanayan na ng mga pamilya sa bayan ng Rockland na tawagin silang gwardya. Tungkol naman sa head guard, hindi siya miyembro ng Tagan family, pero Sky Class Master pa rin siya. Siyempre, hindi lang siya ang Sky Class sa pamilya Tagan. Ang ama ni Tagan ay isa ring Sky Class Master, at mas malakas pa siya sa head guard. Kaya lang palagi siyang nag-iisa. Gayunpaman, maging ang pinuno ng angkan na si Tucker, ang pangalawang gwardya, ikatlong gwardya, Lowell, o maging ang ama ni Tucker, si Kuya Tagan, lahat sila ay sumunod sa pamumuno ng Grand Guard. Ito ay hindi dahil sa lakas ng ulo ng guard siya ay nasa unang bahagi lamang ng ranggo ng langit, at hindi siya isang pangunahing miyembro ng pamilya Tagan. Maituturing lang siyang malayong kamag-anak ng pamilya Tagan, ang tipong walang kadugo. Gayunpaman, ang kanyang katayuan sa pamilya Tagan ay pambihira. Ang dahilan ay simple, nagmula siya sa isang napaka-misteryosong lugar. Kung ang Grand Guardian ay ang numero 1 figure sa pamilyang Tagan, kung gayon ang Lowell ay ang numero 2 numero sa pamilya. Dahil siya ay isang taong lubos na pinag-isipan ng head guard. Walang itinago si Lowell at ipinaliwanag sa lahat ang sitwasyon. Sa sandaling ito, si Lowell ay hindi na isang walang utak na dandy, at ang kanyang mga salita ay napaka-organisado. Nang marinig na nabigo silang makuha ang Fire Lion, hindi na pinansin ng head guard. Ikinawi niya ang kanyang kamay at sinabing, kung ito ay nabigo, kung gayon ito ay nabigo. Buti na lang ayos na siya. Sa ibabaw, hindi gaanong nagpakita ng reaksyon ang head guard. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso.
Kung alam niya na ito ay magiging napakadelikado, tiyak na hindi niya hahayaang makipagsapalaran si Lowell na kolektahin ang espiritong hayop. Kung hindi dahil sa sobrang sensitive ng Fire Lion sa kanyang aura at ang kanyang hitsura ay magpapa-alerto sa Fire Lion, tiyak na sinamahan ng head guard si Lowell paakyat ng bundok. Tulad ng sinabi mo, ang lalaking natoy na iyon kailangan nating imbestigahan ng maigi ang lalaking ito, sino siya at kung ano ang ginagawa niya rito. Ang gwardya ay hindi gaanong nagsalita tungkol sa kabiguan na makuha ang Fire Lion, ngunit ibinaling ang kanyang atensyon kay Terence. Tama, may importante pa akong isusumbong sa head guard. Biglang naalala ni Lowell si Jelay at mabilis na sinabi. Oh, anong meron? Tanong ng head guard. Ang head guard ay nagpakita sa amin ng 2 larawan at hiniling sa amin na hanapin ang 2 taong ito. Sabi ni Lowell. Oh, tama. Tumango ang head guard. Naglabas nga siya ng 2 larawan noon at hiniling sa pamilya Tegan na hanapin sila. Gayunpaman, sa huli ay hindi nila ito nahanap at hindi naayos ang bagay. Head guard? Ang babae sa larawan ay isang kagandahan, kaya ang aking memorya ay napakahusay. Ang babae sa tabi ni Natoy ay kamukhang kamukha ng nasa larawan. Kaya nga sinubukan kong mapalapit sa kanya. Gusto ko siyang linlangan na bumalik at hilingin sa gwardya na tingnan siya. Nang maglaon, nagkaroon ng away. Gusto ko siyang dukutin ng puwersa, ngunit nasira ng malaking Fire Lion na iyon ang plano ko. Sabi ni Lowell. Ano? Sigurado ka? Yung babaeng katabi ni Natoy, siya ba yung nasa picture? Ang mga mata ng ulong guard ay kumislap ng kakaibang liwanag habang nagmamadaling nagtanong. Hindi dapat mali. Pero, kung tutuusin, patay na ang litrato, at buhay ang tao. Kaya lang, magkahawig sila. Hindi ako makatiyak ng 100%. Mahabang sabi ni Tegan pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ilang taon na ang babaeng iyon? Tanong ng head guard. Mga 20 taong gulang, sa palagay ko ay hindi siya ganoon katanda. Mahabang sabi ni Tegan. Around 20 years old. Sigurado ka? Natarante ang head guard matapos marinig ang sinabi ni Lowell. Iyon ay dapat na ang kaso siya at sina Ipaw ay parehong mukhang napakabata, marahil mga 20 taong gulang. Matagal na sinabi ni Tegan pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi tama yan. Umiling ang head guard. Kung ang taong iyon, siya ay nasa edad 40 o kahit 50. Paano siya nasa 20s? 45 taong gulang. Imposible iyon maliban kung uminom ako ng gamot na nakapagpapasiglang sa aking kabataan. Kung hindi, hindi ako ganoon katanda. Sigurado si Lowell sa edad ni Jelay. Nagbabalik na kabataan. Umiling ang head guard at nagtanong, ano ang hitsura ng lalaking Natoy na iyon? Kumpara sa lalaking nasa litrato. Magkaiba si Natoy at ang lalaki sa larawan, mas malaki ang pagkakaiba. Matagal na umiling si Tegan, at least, I don't think it's the same person. 2,232. Yun na nga. Sabi ng head guard, hindi dapat iisang tao, pero baka kamag-anak siya ng 2 taong hinahanap ko. Kung hindi, paano siya lilito sa ulang mountain range nang nagkataon lang? Bakit niya pipigilan ang kanyang lakas para lumahok sa misyon ng pangangaso ng leon ng apoy na ito? Kahit na ang 2 taong ito ay hindi ang 2 iyon, dapat silang kamag-anak nila. Sa paglipas ng mga taon, ang head guard ay talagang naatasan ng 2 mahahalagang gawain sa pamilya Tegan. Ang una ay upang protektahan at turuan si Tegan ng mahabang martial arts, at kapag ang oras ay tama, may isa pang mahalagang gawain na dapat niyang gawin. Ang isa pang misyon ay subaybayan ang bulubundukin ng Spring at ang 2 tao sa larawan. Ang 2 taong ito ay maswerteng nakatakas mula sa pagkalipol ng kanilang mga pamilya. Bagaman napakaliit ng pagkakataong mabuhay, hindi nangangahulugang patay na sila nang hindi makita ang kanilang mga katawan. Bukod dito, ayaw ng taong nasa likod ng head guard na mamatay ang 2 taong ito, dahil ang motibo nila sa pagpuksa sa sekta ay upang dambungin ang isang mahalagang kayamanan ng sinaunang sektang ito. Gayunpaman, ang kayamanan na ito ay nakatago, at nawalis nila ang buong sekta nang hindi ito nahanap. Dahil dito, nanatili ang head guard dito para bantayan silang 2.
Kung hindi sila mamamatay, siguradong babalik sila para hanapin ang kayamanan. Sa oras na iyon, maaaring kunin ng head guard ang kayamanan at mapupuksa silang dalawa. At ngayon, nakakita ng pag-asa ang head guard. Ang impormasyon ni Lowell ay lubhang kapaki-pakinabang. Kung talagang kamag-anak ang taong ito sa dalawang tao noon, tiyak na pumunta siya sa bulubundukin ng Spring para sa kayamanang iyon. Sa kasong iyon, maaaring samantalahin ng head guard ang katotohanan na natagpuan nila ang kayamanan upang kumilos. Head guard? Itong 2 taong ito. Hahayaan na lang ba natin sila? Mayroon pa silang 2 spiritual beasts essence inner core sa kanilang mga kamay. Lowell said. Siyempre hindi ko sila bibitawan, pero hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Ako na mismo ang hahawak nito. Ang sabi ng head guard, sa ngayon, huwag munang lumabas. Manatili sa bahay at magsanay. Dapat ay maayos ang iyong imahe bilang Popinjay basta't paminsan-minsan ay lumalabas ka para mamasyal. Hanggat hindi mo hahayaang mapansin ng iba ang anumang kakaiba o mapansin ka, ayos lang. Oo. Mabilis na sabi ni Tegan. Tuwang-tuwa siya. Kung ang head guard ay personal na kikilos, kung gayon ang lahat ng mga problema ay malulutas. Mabilis na natapos ang family meeting. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit mabilis na bumangon ang pamilya Tegan sa bayan ng Rockland ay hindi dahil sa pamilya mismo, at hindi rin dahil ang ninuno na si Tegan ay isang Sky Class Master. Sa mga pamilyang Law at Shogun, mayroon ding Sky Class Masters, at ang dahilan kung bakit ang pamilya Tegan ay maaaring maging pinuno ng 3 pamilya ay dahil sa head guard. Ang buong pamilya ay nagsilbi sa Grand Guardian at Lowell. Bilang ulo ng pamilya, napakaliit ng autoridad ni Tagange. Maaaring mukhang kahanga-hanga siya sa mga tagalabas, ngunit nang umuwi siya, wala man lang siyang autoridad gaya ng kanyang anak, si Lowell, sa mga pagpupulong ng pamilya. Ang head guard ang namamahala sa family meeting. Ang dahilan kung bakit napaboran ang pamilya Tegan ng head guard at ang paksayon sa likod niya ay dahil aksidente nilang natuklasan ang espesyal na konstitusyon ni Lowell. Ang ganitong uri ng pangangatawan ay perpekto para sa kanila na gumawa ng isang bagay na malaki, ngunit hindi alam ni Garrison Tegan kung ano iyon. Ang tanging alam ni Garrison ay kapag ito ay nagawa na, ang katayuan ni Lowell ay mas mataas kaysa sa head guard, at ang kanyang martial arts ay maaabot ang rurok. Ang pamilyang Tegan ay magiging isa rin sa mga nangungunang pamilya sa mundo. Siyempre, lahat ito ay nasa ilalim ng saligan na ang bagay ay tapos na. Kung hindi ito ginawa, ang mga pangakong ito ay walang iba kundi mga salitang walang laman. Ang pagkakakilanlan ni Lowell ay hindi maaaring ilantad ng maaga upang maiwasan ang anumang aksidente. Kaya naman, sa mungkahi ng head guard, nakaisip si Tucker ng magandang ideya na gawing mayamang playboy si Lowell para itago ang kanyang pagkatao. Kung patuloy na nagtatago si Lowell sa kanyang pamilya, tiyak na magdudulot ito ng hinala ng iba pang puwersa sa bayan. Sa halip na iyon, mas mabuting hayaan siyang magpakita ng mukha sa publiko. Alam ng lahat na siya ay isang walang kwentang young master, ngunit walang mag-aakalang mayroon siyang ibang espesyal na pagkakakilanlan. Ito rin ang tinatawag na, The Great Hidden in the City. Ang Grand Guardian ay nawala pagkatapos ng pulong. Gayunpaman, naging malabo ang pamilya Tegan tungkol sa bagay na ito. Hindi nila binanggit ang kinaroroonan ng Grand Guardian. Ang kabiguan na makuha ang Fire Lion ay sadyang pinalaki ng pamilya Tegan, at kumalat ang alingaw-ngaw sa buong bayan. Ang chismis ay kalahating totoo at kalahating mali. Ito ay noong sila ay nangangaso ng mga espiritong hayop, ang lahat ng mga pagkakamali ay sinisi kay Lowell. Ang ika-5 tagapangalaga, ika-8 tagapangalaga, at ang 4 na mga adventurer ay lahat ay nagsakripisyo ng kanilang sarili upang protektahan ang Tegan ng matagal. Dahil dito, pinagtawanan siya ng ibang pamilya. Walang kwenta talaga itong young Master Lowell. Ayos lang kung siya ay walang kabuluhan, ngunit siya ay talagang tulala. Kalimutan ng tungkol sa 4 na adventurer, ang ika-5 at ika-8 tagapag-alaga ay ang gulugad ng lakas ng pamilya Tegan. Sayang naman kung mamatay sila. Kumalat din ang balita ng Lowell na grounded ng Tagange, lalong nagpapatunay sa mga chismis na ang young master ay nagdulot ng gulo. Nang muling imulat ni Terence ang kanyang mga mata, madilim na ang kalangitan.
Si Jelly, Skybolt Pig, Fire Lion at Fire Lion ay nagtipon lahat sa paligid ni Terence, at ang leon ay nagdala ng maraming pagkain. Bagamat lahat ng ito ay mga ligaw na prutas, lahat sila ay mga mataas na kalidad na prutas na may natural na chi at lubhang kapaki-pakinabang para sa paglilinang. Mr. Linford, ikaw ang pinakakahanga-hangang tao na nakilala ko. Ang Fire Lion ay tumingin kay Terence, na naka-recover sa kanyang peak state, at labis na nagulat. Sa maikling panahon, ang kanyang mga pinsala ay ganap na gumaling, at ang kanyang enerhiya ay bumalik din sa kanyang pinakamataas. Hehe. Salamat sa pag-aalaga sa akin habang nagpapagaling ako. Ngumiti si Terence. Wala lang. Ito ang dapat kong gawin. Baka nagugutom ka, kumain ka. Sabi ng Great Fire Lion. Mayroong ilang mga bihirang at kakaibang kayamanan dito na makakatulong sa iyong mabawi ng mabilis ang iyong lakas pagkatapos kunin ang mga ito. Ito rin ay lubhang kapaki-pakinabang para sa paglilinang. Kumain ka na, Jelly. Hindi ako kumakain. Kakabawi lang ni Terence ng kanyang lakas, kaya hindi siya nagugutom. Hindi ako tatayo sa seremonya. Matagal nang nagugutom si Jelly, ngunit hindi pa gumagaling si Terence, kaya ayaw niyang itago ang pagkain sa kanyang sarili. Mr. Linford, hindi ka ba kumakain? Medyo kakaiba ang naramdaman ng Great Fire Lion. Naka-recover na ako sa peak ko. Kailangan ko pa bang kumain? Nakangiting sabi ni Terence. Kaya ganyan. Tumango ang Great Fire Lion. You can stay here tonight. Alam kong hindi kita mapipigilan sa pag-akyat sa bundok pero dapat mag-ingat ka. 2,233. Naiintindihan ko. Salamat, nakangiting sabi ni Terence. Gayunpaman, para mabayaran kayo, mayroon akong lihim na manual ng martial arts para sa inyong mga tao. Ito ay minsan. Iniwan ng aking contract master. Ang ekspresyon ng Great Fire Lion ay medyo nalungkot habang nagsasalita ito. Ang iyong Panginoon. Ikaw ay talagang contractual na espiritual na hayop ng iba. Nanlaki ang mga mata ni Terence. Ilang daang taon na ang nakalipas, oo. Ngunit umalis siya. Upang ituloy ang isang mas mataas na kaharian, ang tinatawag na makalangit na daw. Pagkatapos noon, hindi na siya bumalik. Siya ang sinaunang sekta dito, ang dating pinuno ng sekta. Nagulat si Terence. Nais ng lahat na ituloy ang mas mataas na antas ng martial arts, ngunit gaano karaming tao ang maaaring magtagumpay. Ang martial arts technique na ito ay dating pinakamahalagang martial arts technique ng sekta. Isa ito sa pinakamahusay na martial arts technique sa mga fire attribute cultivator. Ikaw ay nasa kalagitnaan ng Earth class, sabi ng Great Fire Lion. Dapat ay halos hindi mo na maabot ang ikalimang galaw. Hanggat naabot mo ang ikalimang galaw, magagawa mong i-activate ang teknik at mga fire bullet ng sabay. Pansamantala nitong tataas ang kapangyarihan ng iyong diskarte sa ika-10 galaw. Banal na bala ng apoy. Ano ito? Hindi pa nakarinig si Terence ng ganoon. Ito ay isang fire attribute na sandata na ginawa ng hininga ng ating Fire Lion clan. Gayunpaman, ito ay isang beses na gamit na armas. Sinabi ng Great Fire Lion, sa bulubunduking ito, ang aming Fire Lion clan ay mayroon ding mga kaaway. Wala akong problema dito, ngunit ang maliit na Fire Lion at ang aking asawa ay walang malakas na kapangyarihan sa pag-atake. Makakaasa lamang sila sa mga banal na bala ng apoy na nilikha ko upang makatakas sa mga pag-atake ng kalaban. Nakikita ko. Tumango si Terence. Matagal akong gumawa ng mga banal na fire bullet na ito. At saka, consumable ang mga ito, kaya 3 lang ang natapos kong produkto. Mas mabuting gamitin mo ang mga ito ng matipid. Ang Great Fire Lion ay nagsabi, pagkatapos gamitin ang banal na bala ng apoy, ang ika-5 anyo ay katumbas ng ika-10 anyo, at ang ika-10 anyo ay katumbas ng ika-15 anyo. Ito ay pareho para sa iba pang mga galaw. Walang pinakamataas na limitasyon, ngunit ang mas mababang limitasyon ay ang ika-5 anyo. Sa pamamagitan lamang ng pag-activate nito kasama ang ika-5 anyo, maaari mong makuha ang epekto ng divine kung hindi. Bala bago ang ika-5 anyo. Ganoon kalakas. Nakinig si Terence sa paliwanag ng leon at hindi napigil ang iklik ang kanyang dila sa pagkagulat.
Ang banal na bala ng apoy na ito ay maaaring agad na tumaas ng 5 antas ng martial arts, na nangangahulugan na maaari niyang labanan ang mga taong mas mataas ang antas. Tama, ngunit ang paggawa ng mga banal na bala ng apoy ay masyadong maliit, at kailangan din nating magtabi ng dalawa para magamit sa hinaharap, kaya 3 lang ang maibibigay ko sa iyo, benefactor. Sabi ng Great Fire Lion na may bahagyang panghihinayang. 3. Marami na yan. Si Terence ay hindi isang sakam na tao. Ang pagkakaroon ng 3 sa mga bagay na ito ay isa ng napakaswerteng bagay. Kung nagkaroon siya ng ganito noon, hindi sana siya nasa ganoong kalagayan nang lumaban siya sa ika-5 bahay. Gayunpaman, hindi niya alam kung ang martial skill ay madaling linangin. Si Terence ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa kung anong uri ng kasanayan ito. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng karanasan sa pag-aaral ng Wildfire Fist at ang 1000 pagbabago ng kahoy at kagubatan. Tiwala siya sa pag-activate ng kasanayan. Ngunit ngayon lang magagamit ni Terence ang pang-4 na galaw, at pagkatapos maabot ang kalagitnaan ng Earth Class, sinubukan niya ang ika-5 galaw, kamaunang nagngangalit na apoy at 1000 pagbabago ng kahoy at kagubatan, ngunit hindi siya nagtagumpay. Hulaan ni Terence na iyon ay dahil hindi pa niya napagsasama-sama ang kanyang lakas. Ngunit ito ay iba ngayon. Si Terence ay pinagsama ang kanyang lakas bilang isang mid-Earth Class Master, at kung siya ay nagsumikap, dapat niyang i-activate ang 5th move, tama ba? Ang kasanayang ito ay naiwan ng aking Panginoon. Mayroong 30 estilo sa kabuuan. Pinutol ni Terence ang leon. Ano? Yung 30th form. Ang mga salita ng leon ng apoy ay bumasag sa pangunawa ni Terence. Bakit may 30th anyo? Hindi ba ang kasanayang militar sa mundong ito ay nahahati sa 20 anyo, hindi alintana kung ito ay mataas o mababang antas? Hindi masisisi si Terence sa pagkagulat. Sinabi na sa kanya ni Tito Fredo noon na ang unang 10 form ay magagamit lamang ng Earth Class Masters, at ang huling 10 ay para sa Sky Class Masters. Ang mga kasanayang nakita niya sa Hidden House of Han ay tumigil lahat sa ika-20 anyo, kaya bakit biglang nagkaroon ng 30 anyo ang Fire Lion? Haha, ang 20 forms. Iyan lang ang alam ng karamihan sa mga practitioner. Ang unang 10 form ay maaaring gamitin ng Earth Class Masters, habang ang huling 10 ay magagamit ng Sky Class Masters. Maliban sa aking master na hindi sinasadyang nakadiscover ng sekretong ito, ang iba pang mga tao sa sekta na ito, kasama ang mga naunang pinuno ng sekta, lahat ay alam ang 20 na anyo. Tumango ang Fire Lion. Dahil din sa natuklasan ng aking master ang huling 10 anyo ng discarding ito, kaya lalo siyang naging masigasig tungkol sa kaharian na lampas sa Sky Class. Dahil, sa Sky Class Late Phase Peak, ang kanyang bottleneck ay ang ika-20 anyo, at hindi niya magagamit ang 21 anyo kahit na ano. Gayunpaman, ayon sa kanyang pagsasaliksik at pagsusuri, simula sa 21 anyo na may mga bagong anyo ng martial, humakbang ng isang ganap na. Siyempre, maaari mo lamang itong ituring bilang kakaibang balita, at hindi mo kailangang ituloy ang anumang bagay. Naiintindihan ko. Alam ni Terence na binabalaan siya ng Fire Lion na huwag magpuntirya ng masyadong mataas. Ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa mga susunod na tagapagmana ng sektang ito ang tungkol sa martial art technique na ito at ang huling 10 galaw ay dahil natatakot ako na sila ay masyadong ambisyoso o ituloy ang mas mataas na martial daw, at sa gayon ay makaligtaan ang mahalagang negosyo. Sabi ng Great Fire Lion, ang dahilan kung bakit ko ipinapasa sa iyo ang martial art technique na ito ay dahil wala ng kahalili ang sekta na ito. Ipinapasa ko sa iyo ang martial art technique na ito. Sana ay maipasa mo ito sa hinaharap para hindi ito mawala. Mabuti. Bago ang Sky Class Late Phase Peak, hindi ko susubukan na pag-aralan ang mga ito. Nakayukong saad ni Terence. Tumango ang Fire Lion at naglabas ng isang sinaunang libro mula sa isang nakatagong compartment sa sulok ng kuweba. Inabot niya ito kay Terence at sinabing, iminumungkahi ko na magsanay ka rito. Mas mabuti kung maabot mo ang ika-5 hakbang bago umakyat sa bundok. Ngunit kung hindi mo kaya, hindi kita pipigilan kapag umakyat ka sa bundok bukas ng umaga. Hindi na makapaghintay si Terence na kunin ang libro, ngunit ang 2 malalaking salita sa pabalat ay nabigla sa kanya na hindi nakaimik. Dahil sa pabalat ng lihim na manual ay may 3 malalaking salita, Wildfire Feast.
Si Terence ay hindi pamilyar sa Wildfire Fist, ito ay ang kanyang martial arts, pagkatapos ng lahat, ngunit hindi ba iyon ang pamana ng pamilya ni Tito Fredo? Bakit nagkaroon din ng Wildfire Fist ang Great Fire Lion? 2234. Pareho ba ang pangalan ng dalawang Wildfire Fist martial arts techniques na ito, o pareho ba sila sa orihinal? Sa isiping iyon, mabilis na binuksan ni Terence ang nagngangalit na apoy na manual ng fist sa kanyang kamay. Isang tingin at napatulala siya. Ito ay pareho, ito ay eksaktong kapareho ng mabangis na apoy na kamao na itinuro sa akin ni Tito Fredo, eksaktong pareho, walang isang salita na nawawala. Hindi bababasa, ang unang 10 mga formula ng paglilinang ng isip ay hindi isang salita na mali. Ano? Ano ang nangyayari? Nawala ang isip ni Terence at medyo magulo. Ang lahat ng mga nakakalat na bagay na ito ay biglang pinagsama. Ito ay tila kaakit-akit at hindi sinasadya, ngunit maaaring hindi ito isang pagkakataon. Huminga ng malalim si Terence at inalala ang mga salita ni Tito Fredo. Dati siyang batang leader ng sekta ng isang sinaunang sekta, ngunit pinatay siya dahil sa isang kayamanan sa sekta. At ang bulubunduking spring na ito ay dating may sinaunang sekta, at ang sinaunang sektang ito ay nawala na ngayon na parang usok sa hangin. Nagkataon ba ito o nagkataon lang? Mahusay na apoy na leon, maaari ko bang itanong, ang sinaunang sekta sa hanay ng bundok ulang ay nawasak ng isang tao? Seryosong tanong ni Terence. Bakit mo ito tinatanong? Ang mga mata ng leon ng dakilang apoy ay kumislap na may bakas ng pagbabantay. Ano ang alam mo? Wala lang, gusto ko lang kumpirmahin ang isang katotohanan. Dahil doon, isinantibi ni Terence ang manual na ibinigay sa kanya ng Fire Lion at sinimulang i-channel ang kanyang chi. Nagsimula siya mula sa unang anyo hanggang sa ika-4. Pagkatapos, sinubukan niya ang ika-5 anyo, ngunit nabigo ito. Ngunit kahit na nabigo siya, medyo nagulat pa rin si Terence. Kitang-kita niyang lalabas na ang ika-5 galaw sa kanyang katawan, ngunit masyado siyang naiinip. Sabik siyang ipakita sa malaking apoy na leon ang mabangis na apoy na kamao na alam niya, gusto niyang malaman ang katotohanan mula sa bibig ng malaking apoy na leon. Si Terence ay may nakakagulat at matapang na hula sa kanyang isipan, at ito ay nagiging mas malinaw at mas malinaw. Kung makumpirma niya ito, Terence ay tumingin sa Jelay sa tabi niya ng isang komplikadong tingin. Wildfire Feast. Alam mo talaga ang Wildfire Feast? Hindi makapaniwalang tumingin kay Terence ang malaking Fire Lion, ano ang kaugnayan mo sa sektang ito sa bundok? Tama, pumunta kayo sa itaas na hanay upang maghanap ng isang bagay ayon sa mapa, kaya dapat itong nauugnay sa sinaunang sektang iyon. Bakit hindi ko naisip ito? Habang nagsasalita ang Great Fire Lion hanggang sa puntong ito, isang hitsura ng realisasyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi maihayag ni Terence ang pagkakakilanlan ng dalawa ng walang pahintulot ni Tito Fredo at Lola Sally. At saka, hindi pa niya alam kung sino ang mga kaaway nila, at magdudulot ito ng problema sa kanya kung ibunyag niya ang mga ito. Tama. Kung oo ang sagot sa tanong ko, may relasyon ako sa mga taong dating nasa sekta sa bundok na ito. Sabi ni Terence. Tama ka. Talagang napuksa sila. Bumantong hininga ang Great Fire Lion. I knew it. Mapait na ngumiti si Terence, tapos ikaw. Hindi nakatulong. Ako lang ang kinontratang spiritual beast ng dating sect master ng sekta na ito. Ngayong wala na siya, hindi ko na obligado na protektahan ang ibang tao sa sekta na ito. Umiling ang Fire Lion, sa sekta na ito, siya lang ang tumulong sa akin, pero normal lang na bumangon at bumagsak ang isang sekta. Hindi niya ako hiniling na tulungan siyang protektahan ang sekta. Isa pa, marami ang Sky Class Masters noong mga panahong iyon, hindi naman ako ang kalaban nila. Tumango si Terence, ngunit nag-alinlangan. May mga bagay na hindi niya sinabi. Sa ngayon, nakumpirma na ni Terence ang 4 na bagay. Ang una ay si Tito Fredo at Lola Sally, dito mismo, ang young master at batang madam ng sinaunang sekta na Nolipol sa Ulang Mountain Range. Pangalawa, ang mga magulang ni Jelay. Kung tama si Terence, dapat sila ay tiyuhin Fo at Lola Sullivan. Naalala niya na sinabi sa kanya ni Trent ang tungkol sa background ni Jelay, at sigurado siyang hindi ito taga-house son.
Pinalitan niya ang kanyang apelyido pagkatapos niyang bumalik sa bahay Sun, ngunit napakabata niya noon kaya hindi niya alam ang tungkol dito. At nasa kanya ang mapa na ito, at ang lokasyon sa mapa ay ang sekta ni Uncle Fredo, ang bulubundukin ng Hulong Haote. Ang relasyon ni Jelay at ni Lola na araw ay medyo kitang-kita. Hindi nakapagtataka na nakita ni Terence ang Lola Sullivan at Jelay na magkamukha. Hindi masyadong inisip ni Terence sa unang lola na ang araw ay mula sa araw ng bahay, at si Jelay ay mula rin sa araw ng bahay. Magkamag-anak sila, at normal lang na magkamukha sila. Pero ngayon, parang ang ikatlong bagay ay ang isa pang mapa. Ito ay ibinigay sa kanya ng baliw na sky-class late-face-old na lalaking iyon, ngunit tinawag niya itong Fredo. Ang kasalukuyang pangalan ni Uncle Fredo ay Fredo, ngunit iyon lang ang kanyang alias. Ang kanyang tunay na pangalan ay Fredo Lee, kaya ang Lee na ito ay ang Panginoon ni Tito Fredo. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang lahat ng mga misteryo ay maipaliwanag. Siya ang master ni Uncle Fredo, kaya natural na nasa kanya ang kalahati ng mapa, at si Jelay ay anak ni Uncle Fredo, kaya nasa kanya ang kalahati. Napakaliit ng mundong ito. Ang pang-apat at pinakamahalagang bagay ay ang bagay sa mapa ay hindi isang bagay na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang, ngunit ang kayamanan ng Sumire sa buong sekta. Hindi patay ang mga magulang ni Jelay, kaya wala silang naiwan. Nabanggit din ng baliw na matandang sky-class na ang mapa ay isang kayamanan. Ang apat na bagay na ito ay nagbigay ng sakit sa ulo ni Terence. Dapat ba niyang sabihin kay Jelay ang totoo? Bagamat lahat ng ito ay haka-haka at haka-haka ni Terence, medyo malapit siya sa katotohanan. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagpasya si Terence na pag-usapan muna niya ito kina Tito Fredo at Lola Sullivan para kumpirmahin ito. Hindi ito ang tamang oras para sabihin kay Jelay ngayon. Maaapektuhan nito ang kanyang kalooban at emosyon, at kailangan niyang pag-isipan ito. The fourth move. Kung magsisikap ako, dapat maabot ko ang fifth move. Sabi ni Terence. Sa tingin ko ay walang problema. Tumango ang Great Fire Lion. Ngayon lang lumabas ang iyong aura, ngunit ito ay masyadong naiinip. Hanggat nagsasanay ka pa, dapat ay matagumpay mong ma-activate ito sa loob ng ilang araw. Ilang araw, ha? Ngumiti si Terence at hindi na nagsalita pa. Sinimulan niyang i-channel ang kanyang practitioner's arts at i-activate ang Wildfire Fist. Ang unang galaw, ang pangalawang galaw, ang pangatlong galaw, ang ikaapat na galaw. Ang unang apat na galaw ng Wildfire Fist ay nakumpleto ng sabay-sabay, nang walang anumang hadlang. Sa pagkakataong ito, si Terence ay hindi mayabang o naiinip. 2,235. Hindi siya nagpapakita sa malaking Fire Lion, ni hindi niya gustong patunayan ang anuman. Kaya naman, mahinahon niyang ginawa ang huling galaw, ang ikalimang galaw ng kasaya. Ang hindi pa nagagawang init ay naging magandang Fire Dragon, na lumabas mula sa kanang kamao ni Terence. Ang malakas na apoy ay naging ball ang apoy sa hangin, na tumama sa batong pader ng kuweba. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ni Terence ang hakbang na ito, nakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang puso. Alam niya ang kapangyarihan ng unang apat na galaw ng Wildfire Fist, at kung gagamitin niya ang hakbang na ito ngayon, naisip niya na ang pader ng kuweba ng leon ay malamang na magkakaroon ng malaking butas dito. Hoo! Sinuntok ito ng Fire Lion at ibinuka ang bibig, nilamon ng ball ang apoy na binitiwan ni Terence sa isang lagok. Parang busog na busog, busog na busog. Gumagana rin ito. Napatingin si Terence sa Fire Lion ng may pagtataka. Enerhiya ito para sa akin. Sabi ng Great Fire Lion. Enerhiya. Mapait na ngumiti si Terence, maaaring gamitin ang bagay na ito bilang enerhiya. Oo. Sa lakas na ito at sa dati kong pagtitipon, tinatansya ko na sa oras na umalis ka sa bundok, magagawa mong kumpletuhin ang isa pang banal na bala ng apoy. Ngunit sa totoo lang, sabi ng Great Fire Lion, upang maisigawa ang ikalimang galaw ng Wildfire Feast sa napakaikling panahon, isa ka talagang henyo na minsan lang lumilitaw sa 1,000 taon. Henyo. Mapait na ngumiti si Terence. Hindi siya sigurado kung siya ay isang henyo o hindi, ngunit ang sining ng Dragon Mastery at ang martial technique ay talagang isang henyo.
Hindi bababasa, wala akong narinig na sino man na maaaring magsagawa ng isang bagong martial technique sa ganoong kaikling panahon. Sabi ng Great Fire Lion. Aakyat ako ng bundok bukas. Paano ko gagamitin itong banal na bala ng apoy? Tanong ni Terence. Hanggat hawak mo ito sa iyong kamay, at gawin ito at ito, maaari mo itong i-activate kasama ang ikalimang galaw, Wildfire Fist. Ipinaliwanag ng Great Fire Lion kung paano gamitin ang Divine Fire Bullet. Akala ko mananatili ka sandali, ngunit dahil nagamit mo na ang ikalimang galaw ng Wildfire Fist, hindi na kita iingatan. Mag-ingat ka. Maraming salamat. Sinabi ni Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang malaking Fire Lion ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng 3 banal na bala ng apoy, ang pinakamalaking nakuha ni Terence ay ang Wildfire Fist Martial Arts Manual. Ito pala ang martial skill na ito ay may 30 anyo, hindi 20. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Laging tatandaan ng aming Fire Lion Clan ang pabor sa iyo na iligtas ang buhay ng munting apoy na leon. Kung kailangan mo ng anuman, maaari kang pumunta sa Ulang Mountain Range para hanapin kami anumang oras. Sabi ng Great Fire Lion. Maaari akong bumalik at kunin ang banal na bala ng apoy pagkatapos itong maubos. Tumalo ng puso ni Terence sa mga salita ng leon. Oo naman. Walang pag-aalinlangan na tumango ang Great Fire Lion. Gayunpaman, natatakot ako na isa na lang ang magagawa ko ngayong taon. Kung babalik ka sa ganitong oras sa susunod na taon, mabibigyan kita ng 3 pa. Hindi inaasahan ni Terence na ang malaking Fire Lion ay labis na nagpapasalamat at naantig. Logically speaking, tinulungan ni Terence ang maliit na Fire Lion, ngunit sa mahalagang sandali, tinulungan siya ng malaking Fire Lion na harapin ang 5 tagapagtanggol, at binigyan pa siya ng 3 banal na bala ng apoy at isang Wildfire Fist Manual. Ang pabor na ito ay higit pa sa ibinigay ni Terence. Pinagaling lang ni Terence ang maliit na Fire Lion nang ito ay nasugatan. Ang pagkabukas palad ng malaking leon ng apoy ay lampas sa imahinasyon ni Terence. Tila babayaran ng Fire Lion Clan ang isang patak ng kabaitan ng isang bukal. Kalimutan mo na ito. Dahil ganito ang pakikitungo mo sa akin, bibigyan ko rin ang iyong nagninangas na Lion Clan ng ilang mga benepisyo. Kung hindi ako nagkakamali, pareho ang leon at ang maliit na apoy na leon ay hindi pa umabot sa gininto ang klase, tama ba? Mabilis na nagpasya si Terence. Tama. Hindi naintindihan ng Fire Lion ang sinasabi ni Terence, ngunit sumagot siya ng tapat, ang mga leon ay mga ordinaryong lion na may mas mataas na kakayahan at katalinuhan kaysa sa mga ordinaryong lion. May gap pa rin sa pagitan nila at ng mga Fire Lion. Gayunpaman, ako lang ang isa sa Fire Lion Clan na naipasa sa libu-libong taon. Kung gusto kong magkaroon ng supling, makakahanap lang ako ng isang leon na may mas mataas na kakayahan. Ang linya ng dugo ng maliit na Fire Lion ay mas dalisay, ngunit ang paglilinang sa amin ng mga espiritong hayop ay batay sa akumulasyon ng mga likas na kayamanan. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay hindi gaanong nakakatulong sa amin sa pag-upgrade. Ang mga prutas at likas na yaman na ito na ginagamit para sa paglilinang ay limitado sa Ulang Haote Mountain Range. Ito rin ang dahilan kung bakit ang aming Fire Lion Clan ay may salungatan sa isa pang angkan ng mga espiritong hayop. Tumango si Terence, alam na niya ito. Skybolt na baboy na na-level up sa pamamagitan ng pagkain ng mga kayamanan sa mga sinaunang libingan. Munting apoy na leon, halika rito sandali. Ang maliit na Fire Lion ay nalito, ngunit nang tawagin ito ni Terence, masunurin itong tumakbo. Niyakap ito ni Terence sa kanyang mga bisig at pumasok sa espasyo ng Jade, na ipinadala ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Biglang, dalisay at marilag na enerhiya ang bumalot sa katawan ng munting apoy na leon at nabigla ito. Gayunpaman, mabilis nitong napagtanto na walang masamang intensyon si Terence. Sa kabaligtaran, si Terence ay gumagamit ng isang kakaibang paraan upang ilipat ang purong enerhiya dito upang mag-level up. Ang lakas ng maliit na Fire Lion ay biglang tumaas, at napakabilis, nakapasok ito sa threshold ng Golden Class, naging isang Golden Class Early Phase Spirit Beast.
Parehong naramdaman ng Great Fire Lion at Leon ang pagbabago sa maliit na Fire Lion. Nang makita nila na ang maliit na Fire Lion ay naging isang maagang yugto ng Golden Class Spirit Beast, nagulat sila ng hindi masabi. Sa kabilang banda, hindi nagulat ang Skybolt Pig at Jelly, alam nila kung ano ang kaya ni Terence. Sa ilalim ng nagulat na mga titig ng Leon at ng malaking Fire Lion, ang lakas ng maliit na apoy na Leon ay patuloy na tumaas, mula sa unang yugto ng Golden Class hanggang sa rurok ng maagang yugto, at hindi ito tumigil doon. Agad itong pumasok sa gitnang yugto. Ang bilis ng level up na ito ay natakot sa Great Fire Lion. Ito ay umiral ng libu-libong taon at ngayon ay isang Heaven Rank Spirit Beast. Ito ay isang bihirang pag-iral sa mga espiritong hayop. Pagkatapos ng lahat, ang manipis na espiritual na chi ng langit at lupa ay walang gaanong epekto sa mga espiritong hayop. Maaari lamang silang mag-upgrade sa pamamagitan ng pagkonsumo ng malaking bilang ng mga likas na kayamanan. Noong bata pa ang Great Fire Lion, nagkaroon ito ng ilang pagkakataon at nilamon ang ilang top-grade na likas na kayamanan, na nagbigay daan sa lakas nito na tumaas ng napakabilis. Gayunpaman, tumagal ng 1,000 taon upang makatungtong sa ranggo sa langit. At ngayon, nasaksihan nito ng sarili nitong mga mata na ang anak nito, ang maliit na Fire Lion, ay napunta mula sa isang espiritong hayop na walang kahit isang antas tungo sa isang gitnang yugto ng Golden Class Spirit Beast. Hindi, ito ay nasa tuktok na ng gitnang yugto ng Golden Class. Napakabilis, napagtanto ng Fire Lion na ang maliit na Fire Lion ay naging Golden Class Late Phase, at pagkatapos ay Golden Class Late Phase Peak. Tiningnan nito ang lahat ng nangyayari sa harapan nito na parang hindi makapaniwala. Totoo ba ito? Gayunpaman, kung paanong ang malaking Fire Lion ay nag-aalangan kung ang nangyayari ay totoo o hindi, ang maliit na Fire Lion ay matagumpay na naabot ang Golden Class Late Phase Peak. 2,236. Kalahating hakbang lang ang layo mula sa Mystic Early Phase. Alam ng Fire Lion kung gaano karaming chi ang kailangan nito para i-level up ang isang Spirit Beast, at kailangan nito ng higit pa kaysa sa mga taong practitioner. Magkano ang chi na kailangan ni Terence para i-level up ang maliit na Fire Lion? Alam ng Fire Lion na si Terence ay naantig sa apoy ng Lion Clan na simbuyo ng damdamin at pasasalamat. Gusto niyang bayaran ang mga ito, ngunit mayroong maraming uri ng pagbabayad. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi naigal-inang ng kanilang tunay na chi nang may matinding pagsisikap? Kung ibinigay lang niya ito sa iba ng walang dahilan, hindi ba't ang lakas niya ay bababa ng ilang antas ng biglaang? Gusto siyang pigilan ng malaking Fire Lion, ngunit naalala nitong inililipat ni Terence si chi sa maliit na Fire Lion. Kung hindi siya mag-iingat, maaaring masayang ang lahat ng kanyang pagsisikap o mapunta siya sa chi deviation, kaya ang malaking Fire Lion ay hindi nang ahas na gambolain si Terence. Kasabay nito, ang maliit na Fire Lion ay pumasok sa Mystic Class, naging isang Mystic Early Phase Spirit Beast. Hindi pa tapos, pinapalakas pa ni Terence ang maliit na Fire Lion. Mystic Early Phase Peak, Mystic Mid Phase, Mystic Mid Phase Peak, Mystic Late Phase. Huminto lang si Terence nang maabot niya ang Mystic Late Phase Peak. Nagpakawala siya ng mahabang hininga at inilagay ang maliit na Fire Lion sa gilid. Masakit para sa maliit na Fire Lion na mag-level up at makapasok sa armband, ngunit ang lahi ng Fire Lion ay may malakas na paghahangad. Kung hindi, hindi nila magagawang labanan ang 3 Golden Class Masters hanggang sa dulo. May limitasyon sa kung ano ang maaari kong gawin. Mystic Late Phase Peak, iyon ang limitasyon na maaari kong ibigay. Sabi ni Terence, nakatingin sa natulala na mukha ng Fire Lion. Ito. Mr. Linford, inilipat mo ang lahat ng iyong lakas sa Fire Lion, pagkatapos ay ikaw. Ang Fire Lion ay tumingin kay Terence na may pag-aalinlangan. Hehe, okay lang ako. Okay lang ako pagkatapos ng maikling pahinga. Lioness, ikaw na ngayon. Sabi ni Terence. Ang babaeng leon ay isang normal na lion, at kung hindi lilito dito si Terence, baka wala na itong pagkakataong makapasok sa Golden Class, lalo pa sa level up.
Sa madaling salita, problema ito sa bloodline nito, wala itong bloodline ng sinaunang spirit beast, at kahit na kumain ito ng mamahaling prutas araw-araw, nakakamangha kung maabot nito ang golden class sa buhay na ito. Ang mga espiritual na hayop ay iba sa mga tao. Matapos maabot ang golden class, ang kanilang mga lifespan ay maaaring pahabain ng walang katiyakan. Gusto ng Great Fire Lion na makapasok ang leon sa golden class, ngunit imposible para sa kanya na gawin ang gusto niya. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng sinaunang espiritual na hayop ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang bloodline ay mag-evolve paunti-unti. Hindi posible na maging isang sinaunang espiritual na hayop sa isa o dalawang henerasyon. Dahil sa problema sa bloodline, napakabagal ng pag-unlad ng paglilinang ng babaeng leon. Kung ang leon ay hindi makapasok sa golden class sa loob ng ilang dekada, pagkatapos ay maaari lamang itong umalis sa kalungkutan. Hindi ito ang gustong makita ng malaking fire lion. Kaya, nang marinig ng fire lion ang mga salita ni Terence, labis siyang natuwa at nagulat. Ito. Magagawa rin ba ito? Ang malaking fire lion ay tumingin kay Terence na may pag-aalinlangan at ipinaalala, wala itong bloodline ng isang sinaunang espiritong hayop. Pagkatapos ng lahat, ang fire lion ay natatakot na makalimutan ni Terence na ang mga leon ay hindi sinaunang espiritong hayop. Napakahirap para sa mga normal na hayop na maabot ang ginintoang klase kumpara sa mga sinaunang espiritong hayop. Bagamat napakahirap para sa isang sinaunang espiritong hayop na mag-level up, ito ay karaniwang imposible para sa mga ordinaryong hayop. Kung talagang ganoon kadali para sa mga ordinaryong hayop na makapasok sa golden class, ang mga espiritong hayop ay nasa lahat ng dako sa mundo at hindi gaanong bihira. Hehe, walang problema. Siyempre, hindi masyadong sigurado si Terence kung wala siyang buhay na halimbawa ng General Weiwo, ngunit sa halimbawa ni General Weiwo, sigurado si Terence na pagkatapos mag-level up, ang leon ay magiging isang pekeng, sinaunang espiritong hayop. Pagkatapos ng lahat, ang sining ni Terence ng Dragon Mastery at ang Jade Space ay parang mga bug. Hanggat makapasok siya sa golden class. Magagawa ng golden class. Ang Fire Lion ay tuwang-tuwa na tumingin kay Terence at lumuhad sa harap ni Terence, na magalang na nagsabi, Mr. Linford, ikaw ang dakilang benefactor ng aming Fire Lion clan. Ikaw ang pinakadakilang benefactor. Bagamat mayroon na akong contract master, isinusumpa ko na hanggat kailangan mo ito, ang Fire Lion clan natin ay tretuhin ka katulad ng ating contract master. Hehe, hintayin natin ang resulta. Hindi inaasahan ni Terence na sobrang excited ang Fire Lion. Naramdaman na lang niya na ang tulong na ibinigay niya sa Fire Lion race ay mas mababa kaysa sa Fireflow Divine Bullet at Wildfire Feast, kaya tinulungan niya ang malaki at maliit na Fire Lion na mag-level up. Dahil doon, tumingkayad si Terence at nagsimulang maghukay sa mga meridian ng babaeng leon. Mas malaki ang babaeng leon, at hindi siya kayang buhatin ni Terence tulad ng maliit na apoy na leon. Kaya niyang buhatin siya, ngunit pakiramdam niya ay napakahirap. Sa aral na natutunan mula sa maliit na Fire Lion, bagaman ang leon ay nakaramdam ng malakas at dalisay na tunay na enerhiya na pumasok sa kanyang katawan, hindi siya masyadong nagulat. Sa halip, tahimik niyang kinagat ang kanyang mga ngipin at tiniis ang panloob na enerhiya, lumalawak ng pabalik-balik sa kanyang mga meridian. Ang babaeng leon ay isa lamang normal na leon, ang kanyang mga meridian ay hindi pa ganap na nabubuksan, kaya kinailangan ni Terence na tulungan siyang buksan muna ang mga ito. Ang magandang bagay ay ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay automatikong kukumplito sa proseso, kaya hindi na kailangang sayangin ni Terence ang kanyang utak at enerhiya. Hanggat siya ay nasa espasyo ng Jade, magagamit niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Sa madaling salita, si Terence ay walang napala o nawala ng anuman, siya ay gumagawa lamang ng walang kwentang trabaho. Ang kanyang katawan ay isang daluyan, na nagpapasa ng enerhiya sa espasyo ng Jade sa leon sa pamamagitan niya. Golden Class. Ang leon ay mas matagal na pumasok sa Golden Class kaysa sa maliit na Fire Lion, ngunit nagawa pa rin itong tumawid sa threshold na ito sa huli.
Ito ang pinakamahalagang hadlang sa buhay nito. Hanggat ito ay pumasok sa Golden Class, nangangahulugan ito na ito ay naging isang espiritong hayop. Natural na alam ng babaeng leon kung ano ang ibig sabihin nito. Sa hinaharap, magagawa niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang Great Fire Lion. Hindi na niya kailangang umalis bago lumaki ang maliit na Fire Lion. Tuwang-tuwa siya. Ang Great Fire Lion at ang maliit na Fire Lion ay parehong nasa sabik. Hindi nila inaasahan na ang problemang gumugulo sa kanila sa loob ng maraming taon ay mareresolba ng ganoon kadali sa sandaling ito. Matapos makapasok sa Golden Class, ang bilis ng leveling ng leon ay mas mabilis, halos kapareho ng maliit na apoy ng lion. Mabilis itong napunta mula sa maagang yugto ng Golden Class hanggang sa rurok ng maagang yugto, sa gitnang yugto, sa rurok ng gitnang yugto, sa huling yugto, sa rurok ng huling yugto. Ang ganitong uri ng mabilis na bilis ng leveling ay masasabing hindi pa nagagawa at hindi pa nagagawa. Ang malaking Fire Lion ay hindi alam kung ano ang sasabihin o kung paano ito ipahayag sa mga salita. Maging ang maliit na Fire Lion, na nakaranas ng pag-level up ni Terence noon, ay nagulat. Alam na alam ng maliit na Fire Lion ang konstitusyon ng leon nito at kung gaano kahirap itong mag-level up. 2,237. Ngunit nang makita ang babaeng leon sa harap ni Terence, nag-level up ng kasing bilis nito, ang munting Fire Lion ay natulala. Ang malaking Fire Lion at ang maliit na Fire Lion ay nagkatinginan at nakita ang pananabik sa mga mata ng isa't isa. Hindi nila akalain na makikilala nila ang ganoong karangal na tao. Tinulungan ni Terence ang maliit na Fire Lion, at inakala ng Fire Lion na si Terence ay nasa parehong panig ng iba. Hindi magandang magpasalamat sa kanya, ngunit halos magdulot ito sa kanya ng isang nakamamatay na pinsala. Ang lahat ay salamat sa tulong ng baboy, ngunit ang Fire Lion ay hindi inaasahan na ang tulong ni Terence ay hindi pa tapos. Alam ng mga leon ng apoy kung paano gumanti ng kabaitan. Naramdaman ng Fire Lion na iniligtas ni Terence ang kanyang buhay, kaya hindi siya makapagpasalamat sa kanya kahit gaano pa niya kagusto. Kaya naman, binigyan niya siya ng Divine Fire Bullet at Wildfire Feast. Ngunit binigyan sila ni Terence ng mas matibay na regalo, bagay na hindi inaasahan ng dalawa. Alam nilang lahat na napakahirap para sa leon na mag-level up sa unang bahagi ng Golden Class, ngunit ginawa na ito ni Terence bilang isang maagang yugto ng Mystic Class Spirit Beast, at ang lakas nito ay tumataas pa rin. Sa huli, ang lakas ng babaeng leon ay pareho sa maliit na apoy ng lion, na huminto sa Mystic Late Phase Peak. Kung walang sinasadyang engkwentro, maaaring hindi niya makakamit ang ganoong lakas sa libu-libong taon, lalo pa ang 1,000 taon. Ang malaking Fire Lion ay nagkaroon ng kanyang sariling mga engkwentro, ngunit iyon ay hindi nangangahulugan na ang leon at ang sanggol na Fire Lion ay magkakaroon din ng kani-kanilang mga pagtatagpo. Ang kakayahan ni Terence na itaas ang kanilang lakas sa Mystic Late Phase Peak ay nagpasaya sa buong pamilya. Tapos na, sabi ni Terence. Salamat, benefactor. Seryosong sabi ng malaking apoy na si Lion. Ang mga lionesses at cubs ay hindi pa makapagsalita, ngunit naiintindihan nila ang mga salita ni Terence. Ang dalawa sa kanila ay lumuhad sa lupa at nagpasalamat kay Terence ng may taos-pusong paghanga. Kinaumagahan, nagpaalam si Terence sa Fire Lion Clan at naghanda na magtungo sa itaas na hanay ng bundok. Alam ng Fire Lion na ang itaas na hanay ng kabundukan ay mapanganib, ngunit alam nito na hindi titigil si Terence dahil lang sa sinubukan nitong pigilan siya. Maaari lamang itong magpaalam kay Terence sa pasukan ng kuweba. Si Terence, Jelly, at Skybolt Pig ay sabay na naglakad patungo sa itaas na meridian, at gaya ng inaasahan, ang upper at middle meridian ay ganap na naiiba. Ang itaas na hanay ng bundok ay walang napakaraming gubat at damo. Ang lumitaw ay tallest, kakaibang mga bato at lahat ng uri ng sirang pader at mga guho. Ang landas ng bundok ay mas madaling lakarin, na may malinaw na mga hakbang na bato patungo sa tuktok ng itaas na hanay ng bundok. Sa gilid ng kalsada, madalas na makikita ang ilang sirang batong pavilion at ilang nasirang gusali na hindi na makilala.
Ang lahat ng ito ay maaaring magpakita sa mga tao ng kaluwalhatian ng lugar na ito. Ito ay isang mahalagang lugar ng isang sinaunang sekta. Gayunpaman, ang sinaunang sekta ay nawala, at ang lugar na ito ay naging isang kasiraan. Siyempre, hindi nag-relax si Terence. Mukhang payapa dito, walang anumang ibon o hayop, ngunit laging naaalala ni Terence ang sinabi ng Fire Lion, may mga Sky Class Masters dito. Ang aking mga magulang. Sila ba ay mula sa sekta na ito? Hindi maiwasan ni Jelay na isipin ang sarili niyang mga magulang habang nakatingin siya sa mga sira-sirang kalsada. Dapat nga, hindi nila ibibigay sa iyo ang mapa na ito kung hindi, sabi ni Terence na tumango. Ang baliw na Sky Class na iyon, kilala ba niya ang aking mga magulang? Napabuntong hininga si Jelay. Natatakot ako na kapag nawasak ang sekta na ito, ang aking mga magulang ay. Sa kanyang puso, si Jelay ay palaging may hiwa ng pag-asa para sa kanyang mga magulang. Bagamat sinabi ng kanyang pamilya na pareho silang patay, mas gugustuhin niyang maniwala na buhay pa ang kanyang mga magulang hanggang sa may konkretong balita. Gayunpaman, nawala ang kanyang kumpiyansa nang makita niya ang mga guho. Huwag kang masiraan ng loob. Baka buhay pa sila. May hula si Terence, ngunit hindi ito ang tamang oras para sabihin kay Jelay. Salamat. Nagpapasalamat na tumango si Jelay. Sa totoo lang, laking pasasalamat niya kay Terence na punta siya dito kasama niya, halos mawala ng buhay sa ikalimang gwardya ng pamilya Tegan. Higit pa ito sa pagkakaibigan sa pagitan ng mga normal na kaibigan, at hindi ito isang bagay na makapagpapatrabaho sa kanya ng taos-puso ni Terence sa pamamagitan lamang ng pagbibiro tungkol sa pagiging kalahating magkasintahan. Isang mahinang pakiramdam ang bumangon sa puso ni Jelay, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas si Terence ay napakaraming babae sa paligid niya. Hindi sa maraming naging girlfriend si Terence, ngunit napakaraming tao ang nagkagusto sa kanya. Matindi ang kompetisyon, at si Jelay ay lumitaw bilang isang biro mula sa simula. Ngayong ginagawa na niya itong totoo, hindi niya alam kung magiging masama sa kanya sina Cheryl at Yasi. Ang dalawang ito ay ang dalawang babaeng may pinakamalapit na relasyon kay Terence, at kung gusto ni Terence ng kasintahan, malamang na kailangan niyang makinig sa kanilang payo. Ano ang dapat ipagpasalamat sa akin? Balita tungkol sa iyong mga magulang. Walang balita ang mabuting balita. Hindi ko yun sinasabi. Namula ang mukha ni Jelay, medyo nahihiya. Ano iyon? Lalong naguluhan si Terence. Salamat sa pagpunta mo rito kasama ako, at salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Halos pagbayaran mo ang iyong buhay. Same time at pasasalamat na sabi ni Jelay. Ipinangako ko sa iyo ito. Sa totoo lang, isa rin itong paraan ng pagsasanay para sa akin, sabi ni Terence. Ang paglusot sa mga mapanganib na sitwasyon ay isa ring pagtugis ng martial arts. Sige. Alam ni Jelay na si Terence ay ganitong uri ng tao. Para sa kanyang mga kaibigan, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kasintahan, ibibigay niya ang lahat. Kung gusto nating malaman ang eksaktong lokasyon sa mapa, kailangan nating maabot ang tuktok ng bundok. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa tuktok makikita natin ang buong bundok. Sabi ni Terence habang nakatingin sa mapa. Tumango si Jelay. Si Jelay ay hindi isang normal na practitioner, ngunit siya ay medyo malakas. Ang dalawa ay hindi man lang nagpapahinga habang sila ay umaakyat sa bundok. Umalis sila ng madaling araw, at tanghali na ngayon, at malapit na sila sa tuktok. Siyempre, ito ay dahil isinasaalang-alang ni Terence ang bilis ni Jelay, at sadyang pinabagal ang kanyang bilis sa paglalakad. Kung hindi, kung umakyat ng bundok si Terence ng mag-isa, malamang na mas mabilis siya kaysa ngayon. Hapon na nang marating ng dalawa ang tuktok, at ang mga maringal na pader at wasak na palasyo ay napuno ng damdamin ni Terence at Jelay. Isang matinding labanan ang dapat naganap dito sa nakaraan, dahilan upang ito ay nasa ganoong kalagayan. Ang mga orihinal na magagandang gusali ay sira-sira na ngayon. Bumantong hininga si Terence, nakaramdam ng kakaiba. Anong uri ng kakilakilabot na kapangyarihan ang makakasira sa isang sinaunang sekta?
Pagkatapos ng lahat, ang mga sinaunang sekta ay dapat na ang pinakamakapangyarihang puwersa ng martial arts sa mundo, tama ba? 2238. Kahit na sa sinaunang antas, mayroong malakas at mahina, ngunit sa kabuuan, ang puwang ay hindi dapat maging partikular na malaki. Ang isang sekta na maaaring magtatag ng isang sekta dito at ipasa ang pamana nito sa loob ng libu-libong taon ay hindi dapat maliit. Gayunpaman, palagi nitong ipinadarama sa mga tao na nakakatakot na hindi ito sirain dahil lamang sa sinabi niya. Ang pinaka-nakakatakot ay hindi man lang alam ni Tito Fredo kung sino ang kalaban. Hindi niya ba talaga alam, o ayaw niyang sabihin? Kumunat ang noo ni Terence sa naisip. Kahit na ang sinaunang bahay na si Feng ay mas mahina, at ang pang-araw-araw na sekta ay mas malakas, hindi ito nangangahulugan na ang pang-araw-araw na sekta ay maaaring sirain ang isang sinaunang sekta. Hindi banggitin ang sinaunang antas, kahit na sa nakatagong antas, magiging lubhang mahirap para sa mga nakatagong bahay na sugpuin ang Hidden House Han. Ang sinaunang sektang ito ay nawasak ng ganoon lang. Gaano karaming kapangyarihan ang kailangan para maging sanhi nito? Higit pa rito, gaanong kapaki-pakinabang ang kayamanan na ito para magawa nitong lipulin ang isang sekta? Ang lugar na ito. Sa hitsura pa lang, masasabi ko na kung gaano ito kaluwalhati noon. Hindi ko inaasahan na masisira ito. Sabi ni Jelay. Hindi ba sinabi ng malaking fire lion na normal lang sa mga sekta na bumangon at bumagsak? Walang dapat ikalungkot. Sabi ni Terence. Tumango si Jelay, at sabay silang naglakad sa gate. Ang sumalubong sa kanila ay kung ano-anong sira-sira bahay, palasyo, lahat ay magulo, at hindi mukhang natural na pinsala sa walang nag-aalaga. Pagkatapos ng lahat, ang sekta ay nawasak lamang 12 taon na ang nakalilipas, at si Tito Fredo ay napakabata pa. Ilang taon na si Jelay? Imposibleng ito ay masira ng walang daan-daang taon na pagkasira. Gayunpaman, hindi ito mukhang sanhi ng isang labanan. Ito ay mas mukhang gawa ng tao na pagkawasak. Tama, ito ay ginawa ng tao na pagkasira. Sa pag-iisip pabalik sa mga guho na nakita niya habang papunta rito, biglang naintindihan ni Terence. Napuksa ang sekta ni Uncle Fredo dahil sa kayamanang iyon, ngunit itinago ito ng baliw na matandang Sky Class. Upang mahanap ang kayamanan, ang grupong ito ng mga bandido na dumating upang lipulin ang sekta ay natural na hindi bumitaw sa anumang sulok, naghahanap kung saan-saan. Normal lang na masira ang loob ng ganito kalawak. Alinsunod din sa mood ng mga taong iyon na sirain ang mga gusali nang hindi mahanap ang item. Si Terence at Jelay ay nakatayo sa isang hall sa pinakamataas na punto ng bundok. Ang bulwagan ay mahusay at kahanga-hanga, na may ilang sinaunang estilo ng arkitektura ng Griego. Ang bulwagan ay parang isang malaking pavilion, na sinusuportahan ng mga halijing bato sa paligid. Ang sahig ay gawa sa mga laryo, at sa itaas ng mga ito ay isang malaking bubong. Gayunpaman, ang lahat ng bagay dito ay gawa sa bato, kaya dapat na ito ang lugar kung saan ang sinaunang sektang ito ay nagdaraos ng mga pagtitipon, pagtatanghal ng martial arts, o malalaking kaganapan. Ngunit ngayon, may mga sirang pader kung saan-saan, maraming halijing bato ang bumagsak, at karamihan sa bubong ng bulwagan ay gumuho. Pero kahit ganoon, hindi nito kayang pagtakpan ang ganda ng lugar na ito. Nakatayo sa bulwagan, ang terrain ng bulubundukin ay makikita sa buong view. Bagamat hindi niya ito malinaw na nakikita pa rin niya ng napakalinaw ang pangkalahatang balangkas. Si Terence ay naglabas ng isang mapa, isa para kay Jelay at isa para sa kanyang sarili. Sinimulan nilang kumpirmahin ang kanilang kasalukuyang lokasyon at ang kanilang destinasyon. Si Jelay ay nagprint ng ilang kopya ng mapa, kaya si Terence at ang kanya ay may tig-isa. GG. Hindi napigilan ng baboy na mapasigaw na para bang ramdam na ramdam nito ang karelegan ng palasyo. Huwag kang maingay. Pinagmamasdan ni Terence ang lupain, at kahit na excited si Skybolt Pig, walang pakialam si Terence. Pumunta ka sa gilid at maglaro mag-isa. GG. Pakiramdam ng baboy na mali.
Sina Terence at Jelay ay nag-isang panig, at nagsimulang maghanap ng lokasyon sa mapa. Napakalaki ng bulubundukin, lalo na ang itaas na Hanay, na siyang pinakamaunlad na lugar sa bulubundukin. Ang tuloy-tuloy na Green Mountain Range ay ang lugar kung saan nilinang ng mga alagad ng sinaunang sekta, ngunit ito ay naging mga guho sa magdamag. Ang makapagtatag ng isang sekta dito ay talagang isang mahusay at kamangha-manghang bagay. Kahit na ang paningin ni Terence ay hindi masama, at si Jelay ay tumingin sa kalupaan ng bundok noon, hindi madaling mahanap ang eksaktong lokasyon mula sa itaas na ugat. Ang mapa ay napaka-scribble, at walang anumang partikular na coordinate o landmark. Ito ay isang mapa lamang, at ito ay naging mas mahirap para kay Terence na mahanap. Sa isang iglap, halos lumubog na ang araw, at napabuntong hininga si Jelay parang walang kwenta ang pagkataranta. Magpahinga muna tayo sandali at makakain tayo. Kumain ka na, hahanapin ko. I think I have some clues. Palubog na ang araw kung maghihintay tayo ng kaunti pa, sabi ni Terence. Kailangan nating gamitin ng mabuti ang oras na ito. Mabuti naman, tutulungan kitang tumingin. Ayaw ni Jelay na kumain mag-isa matapos makitang hindi kumakain si Terence. Kinuha niya ang mapa at nagpatuloy sa paghahanap. Hindi ako kumakain dahil kaya kong magtanim. Pero hindi ka kumakain dahil nagugutom ka. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Paano ko gagawin iyon? Ginagawa mo ito para tulungan ako. Paano ko ito kakainin? Giit ni Jelay. Walang pagpipilian si Terence, magagamit lamang niya ang oras na ito upang tingnan ang lupain. Makalipas ang kalahating oras, lumipat ang mga mata ni Terence mula sa pinakamalayong bundok patungo sa pinakamalapit. Bigla siyang nakaramdam ng iyak. Biglang napagtanto ni Terence na ang magaspang na mapa ng lupain ay eksaktong kapareho ng bundok na kanyang kinatatayuan. Pinadama nito kay Terence na nahanap niya ang lahat ng walang anumang pagsisikap. Maaari ko bang itanong kung saan ang daan? Ang landas ay nasa ilalim ng aking mga paa. Gayunpaman, hindi dapat sisihin si Terence para dito. Karaniwan, kapag hinahanap ng mga tao ang lupain sa tuktok ng isang bundok, magsisimula sila sa pinakamalayong lugar sa harap nila, paliitin ang lugar ng paghahanap hanggang sa makita nila kung ano ang nasa harapan nila. Mula sa malayo hanggang sa malapit, mahirap makaligtaan ang anuman. Ngunit dahil sa utos, sinayang ni Terence ang kalahating araw na oras. At ang mapa ay nasa ilalim mismo ng kanyang mga paa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napansin ni Jelay na medyo kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Terence. Terence, anong problema? Ang lugar sa mapa ay nasa ilalim mismo ng ating mga paa. Itinuro ni Terence ang lokasyon sa mapa. Nasa ilalim ng aming mga paa. Napakurap si Jelay. Tama. Ito ang lokasyon sa tuktok ng bundok. Nalilito kaming lahat sa hall na ito dati actually, kung ilalabas namin ang mga haligi at kisame, at titingnan lang namin ang mga tile sa sahig, hindi ba ito perpekto? Hindi ba ito kasya sa diagram? Sabi ni Terence. 2,239. Oh! Gulat na tiningnan ni Jelay ang mapa katulad ng sinabi ni Terence, ang mga haligi at sirang pader sa tabi, ang hugis ay talagang tumugma sa mapa. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sila sa bulwagan, ang unang impresyon ng lahat ay marahil ang karelegan ng bulwagan. Binigyan nila ng pansin ang kahangahangang hitsura nito at hindi pinansin ang mga berdeng brick sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa mas malapit na inspeksyon, ang hugis na nabuo ng mga berdeng brick na ito ay hindi regular. Ito ay dahil ang tuktok ng bundok ay hindi regular sa simula. Sa makatuwid, kahit na ang pangunahing bulwagan ay itinayo sa isang napaka-regular na paraan, ang mga berdeng brick ay hindi regular habang tinatakpan nila ang buong tuktok ng bundok. At ang diagram na nabuo ng lugar na ito ay ang diagram sa mapa. Ganito talaga. Parang napaka-obvious. Pero hindi namin pinansin. Sabi ni Jelay na may mapait na ngiti. Sa wakas ay naiintindihan ko rin ang isang bagay. Ano ang ibig mong sabihin sa pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas?
Ito ay isang malaking bulwagan, ang pinakakilalang lugar, at ang locus yung nakamarka sa mapa ay narito. Ngunit, sa palagay ko lahat ng pumupunta rito ay hindi malay na magbibigay pansin sa bulwagan. Sabi ni Terence, nagulat. Oo. Sabi ni Jelay. Kung hindi mo ako pinaalalahanan, nagpatuloy ako sa paghahanap. At hinanap ko mula sa malapit hanggang sa malayo. Kahit ganoon, hindi ko pinansin ang bulwagan sa ilalim ng aking mga paa. Nagsimula ako mula sa tuktok ng bundok at kumalat sa lahat ng direksyon. Sige, tumango si Terence. Dahil nakumpirma na natin ang lokasyon, sundan natin ang mapa at hanapin ang eksaktong lokasyon. Hindi pa lubusang nagdidilim ang langit, maaari pa tayong maghanap sandali sa ilalim ng paglubog ng araw. Sa isang mahirap na lokasyon, ito ay mas madaling mahanap. Kahit na ang mapa ay napakagaspang, maaari pa rin nilang hatulan ang lokasyon mula sa mapa. Nagtulungan sina Terence at Jelay, at hindi nagtagal para makumpirma nila ang mahirap na lokasyon. Skybolt Pig. Tinawag ni Terence ang skybolt na baboy, nalaman lamang na ang baboy ay tamad na nakahiga sa isang laryo sa hindi kalayuan, mukhang naiinip. GG. Mahinang sigaw ng baboy. Skybolt Pig, ito dapat ang locus yung ipinapakita sa mapa. Maaari mo ba akong tulungang tumingin sa paligid at tingnan kung may nakatago sa paligid? Tanong ni Terence kay Skybolt Pig. Roar! Mahinang umungol muli ang baboy at itinuro ang lupa gamit ang mga kuko nito. Anong ibig mong sabihin? Napakurap si Terence. GG. Itinuro ng baboy ang laryo gamit ang paa nito sa harap. Ibig mong sabihin. Nandito na ang item. Nanlaki ang mga mata ni Terence. GG. Tumango ang baboy. So nahanap mo na. Biglang naalala ni Terence na noong nasa tuktok na siya ng bundok, walang tigil na tumitili ang baboy na skybolt. Nahanap na kaya ng maliit na bagay na ito noon. GG. Tumango muli ang baboy. F***sake. Bakit hindi mo sinabi kanina? Inis na sabi ni Terence. Hindi nakaimik si Terence. Nahanap na ng baboy ang lugar sa sandaling ito ay dumating, ngunit naisip niya na nasa sabik ito at hindi ito pinansin, hinayaan itong maglaro ng mag-isa. Sa huli, nasayang nila ni Jelay ang kalahating araw na pagsisikap, gumawa ng napakaraming walang kwentang trabaho. GG. Itinuro ng skybolt na baboy ang kanyang bibig, pagkatapos ay itinuro ang brick gamit ang kanyang paa, at umiling. Naunawaan ni Terence ang ibig sabihin ng baboy, ang ibig sabihin nito ay hindi ito makapagsalita, at ang ladrilyo ay napakatibay, kaya hindi ito makapagsulat dito. Napabuntong hininga si Terence sa kilos ng skybolt pig, at awkward siyang tumingin kay Jelay. Ang pagkakamali niya ang humantong sa kasalukuyang sitwasyon kung bibigyan pa niya ng pansin ang baboy na skybolt, hindi na niya kailangang dumaan sa napakaraming problema. Hindi mo kasalanan. Hindi ko pinansin noon. Hindi alam ni Jelay kung tatawa o iiyak na hanap na ng baboy ang target niya sa simula pa lang, at sila ni Terence ay nag-aksaya ng maraming oras na parang mga tanga, gayunpaman, buti na lang at nakita namin ito. Naging maayos ang lahat, at walang aksidente. Totoo yan. Tumango si Terence. Sa tuktok ng bundok, pinakatakot si Terence sa Sky-Class Masters na sinasabi ng Fire Lion, ngunit tila tahimik ang buong bundok na walang iba kundi siya at si Jelay. Tumingkayad si Terence at maingat na itinaas ang ladrilyo na itinuturo ng baboy na skybolt. Ito ay isang madaling gawain para sa isang Earth class tulad ni Terence, ngunit mayroon lamang putik sa ilalim nito, walang nakatagong compartment. Sigurado ka ba na nandito ito? Walang anuman dito. Tumingin si Terence sa lugar sa ilalim ng mga laryo, nalilito. GG. Ang skybolt na baboy ay tumango ng may katiyakan at inabot muli ang kanyang paa sa harapan, itinuro ang ilalim ng laryo. Ang bagay ay naroon, ngunit maaaring nasa lupa. Sige, sabi niya. Dahil sigurado ang baboy, hindi na nagsalita pa si Terence at nagsimulang maghukay. Ang ganitong uri ng matigas na lupa ay hindi mahirap para kay Terence na kaya niyang maghukay gamit ang kanyang mga kamay.
Gayunpaman, walang ibang naramdaman si Terence pagkatapos ng ilang beses na paghukay, ngunit dahil ang Skybolt Pig ay sobrang kumpiyansa, nagpatuloy si Terence sa paghukay. Matapos maghukay ng humigit kumulang 30 sentimetro, ang kamay ni Terence ay dumampi sa isang matigas na bagay. Tila ito ay isang metal na kahon. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, may something talaga. Binilisan niya ang paghuhukay at nahukay ito nang wala sa oras. Ito ay isang plain looking metal box. Hindi man ito kagandahan, ngunit kitang-kita na napakahusay ng pagkakagawa. Mayroon ding mga rubber strips na nakatatak sa mga puwang upang maiwasan ang pagpasok ng tubig. Nahanap mo na. Tumingin si Jelay sa kahon sa mga kamay ni Terence, nagulat at nasasabik. Ang sikreto ng kanyang mga magulang na inaabangan at pinagpapantasyahan niya sa loob ng maraming taon ay maaaring mabuta sa maliit na metal na kahon na ito. Magsasalita pa sana si Terence nang ang jade sa harap ng kanyang dibdib ay nagpadala ng babala. Mapait na ngumiti si Terence. Hindi niya akalain na darating ang dapat na dumating. Naisip niya na ang paglalakbay na ito sa Wulong Haote Mountain Range ay magiging isang mabangis na paglalakbay, ngunit ang resulta ay magiging maganda. Ang hindi niya inaasahan ay hindi pa ito ang katapusan. Marahil, nagsimula na ang panganib at labanan. May mga kalaban. Mabilis na sabi ni Terence. 2,240. Dahil doon, itinulak ni Terence ang metal na kahon sa mga bisig ni Jelay, haharapin ko ang kalaban sa ilang sandali. Protektahan mong mabuti ang iyong sarili at tingnan kung gaano karaming mga kaaway ang mayroon. Kung mayroon lamang isa, tumakbo sa Fire Lion upang sumilong. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Sasabihin pa lang ni Jelay, hindi pwede. Paano kaya ako makakatakas mag-isa? Ngunit nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Terence, bumantong hininga si Jelay at hindi nagsalita. Siya ay labis na kinakabahan na hanap na niya ang gusto niya, at ngayon ang kaaway ay narito. Kaya pala kayo. Isang nakakabinging tawa ang umalangaw-ngaw, na labis na ikinadismaya ng lahat ng nakarinig nito. Pinahintay mo ako ng matagal. Mahigit 10 taon na akong naghihintay dito, araw at gabi, naghihintay sa mga bituin at buwan. Pero sa huli, hindi mo ako binaygo. Sa huli, may nagpakita pa rin dito. Sino ka? Sinuri ng malamig na mga mata ni Terence ang direksyon ng boses. Ito ay isang hindi mabait na tao. Hindi napansin ni Terence ang sinuman sa bundok noon, kaya dalawa lang ang posibilidad. Ang isa ay ang taong ito ay kara-rating lang, at ang pangalawa ay ang lakas ng taong ito ay mas mataas kaysa kay Terence, at mahusay na itago ang kanyang lakas. Bago mahanap ni Terence ang bagay, hindi siya nagpakita ng anumang puot. Kung ito ang pangalawang posibilidad, kung gayon ang kalaban sa harap niya ay magiging isang nakakatakot. Ngunit alam ni Terence na ang posibilidad ng pangalawang posibilidad ay mas mataas kaysa sa una. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Mabilis na lumutang ang figure ng tao at lumitaw 10 talampakan ng layo mula kina Terence at Jelay. Nakasuot siya ng itim na 8 trigram na robe, at ang kanyang kasuotan ay kasing kakaiba nito. Mukha siyang nasa 40 taong gulang, at masasabi ni Terence kung anong antas ng lakas siya mula sa aura na kanyang inilalabas. Maagang yugto ng Sky Class. Ngunit, bagamat siya ay nasa unang bahagi ng Sky Class, malinaw na naramdaman ni Terence na iba siya sa unang bahagi ng Sky Class ng mga nakatagong bahay. Kung ikukumpara sa Sky Class early phase na ito, ang Sky Class mula sa mga nakatagong bahay ay napakahina. Bagamat pareho ang kanilang mga antas ng lakas, ang kanilang mga aura, at ang pressure na kanilang ibinigay ay ganap na naiiba. Ang taong ito ay isang mabigat na kalaban. Si Terence ay walang anumang pagdududa tungkol dito. Ang Sky Class Masters ng mga nakatagong bahay ay kadalasang gumagamit ng mga elixir o kayamanan upang pilitin ang kanilang lakas. Kaunti lang ang talagang nakalusot ng mag-isa, at ang taong ito sa harapan niya ay tiyak na nakalusot sa Sky Class ng mag-isa. Kapareho ito ng pakikipaglaban ni Terence sa isang master ng parehong antas. Maaaring patayin kaagad ni Terence ang ikawalong gwardya, ngunit hindi magawa ng ikawalong gwardya. Ito ay ang parehong loika.
Aling puwersa ang kinakatawan mo? Nasira ba ninyo ang sinaunang sekta dito? Mahinang tanong ni Terence. Kung tama ang hula ni Terence, maaari niyang sabihin ang pagkakakilanlan ng Sky Class Early Phase Master na ito. Matalino ka. Mahinang sabi ng Sky Class Early Phase Master. Siya ang head guard ng pamilya Tegan, ngunit hindi niya sasabihin kay Terence ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan o sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kahit na si Terence ay isang namamatay na tao sa kanyang paningin, hindi niya basta-basta masasabi ang lugar na iyon. Gayunpaman, maraming matalinong tao ang may maikling buhay. Hindi sinagot ng gwardya ang tanong ni Terence ngunit sinabing, ibigay mo ang lahat ng magagandang bagay na mayroon ka at iiwan kung buo ang iyong bangkay. Lahat ay marunong magsalita ng malaki. Kung gusto mo ang bagay sa kamay ko, kailangan mo muna akong talunin. Hindi masyadong kumpiyansa si Terence nang sabihin niya iyon, napatakot niya ang mga matandang Sky Class Early Phase na iyon kaya hindi man lang sila nang ahas na bumalik sa Hidden House meeting, na lumikha ng ilusyon na hindi siya magagapi laban sa Sky Class Masters. Ngunit naramdaman ni Terence na ang taong ito sa kanyang harapan ay hindi kasing duwag ng mga matandang Sky Class na iyon, siya ay isang matigas na karakter. Nataman ka. Isang Earth Class mid-phase, at kinakausap mo ako ng ganyan. Masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Ang gwardya ay tumingin kay Terence nang nanunuya. Ibigay mo ang iyong mga gamit ng masunurin, at masisiguro kung hindi mamamatay ang iyong babae. Nakita rin ng gwardya si Jelay ng malinaw, at sigurado siyang hindi ito ang taong hinahanap nila sa nakalipas na mga taon, ngunit isang taong may kamukha. Gayunpaman, ang taong ito ay tiyak na kamag-anak sa taong iyon, kaya hindi makapagdesisyon ang gwardya, kailangan niyang ibalik siya sa lugar na iyon at hayaan ang mga lord na magpasya. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay maaari kang mamatay, lumang bagay. Dahil doon, naglabas si Terence ng isang chi bomb, na sinundan ng ikalimang estilo ng Wildfire Fist, kasama ang isang Divine Fire Bullet. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw mula sa dibdib ng guard, na sinundan ng ikalimang estilo ni Terence ng Wildfire Fist, na nakatutok sa dibdib ng guard. Dahil lumitaw ang lalaking ito sa kanyang harapan, kinailangan siyang labanan ni Terence. Kaya, ang unang hakbang ni Terence ay ang pumatay, na walang puwang para sa awa. Walang paraan na malampasan ni Terence ang isang Sky Class Master gaano man siya sanay, hindi siya kalaban ng isang Sky Class Master. Sa harap ng Earth Class Masters o Sky Class Elders mula sa mga nakatagong bahay, si Terence ay may kumpiyansa na makatakas, ngunit laban sa isang tulad ng head guard, wala siyang tiwala sa lahat. Pabalik-balik na lumulutang kaparehas sila ni Tita Ching at ng batong Candy Girl sa Ice Palace. Sila ay, totoong, Sky Class Masters, ganap na naiiba sa mga gumamit ng mga table tasks at kayamanan para mag-level up ng walang anumang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Lalo na kung nasa tabi niya si Jelay, hindi basta-basta makakatakas si Terence nang mag-isa, kailangan niyang labanan ang bantay. Hindi inakala ng gwardya na ang isang master sa level ni Terence ay maglalakas loob na atakihin ang isang Sky Class Master. Pareho siyang nabigla at galit na galit. Kahit na ang pag-atake ni Terence sa antas na ito ay hindi makakagawa ng malaking pinsala sa kanya, galit pa rin siya. Ito ang paghamak sa kanya ni Terence. Alam na ng head guard ang nangyari noong sila ay nangangaso sa Fire Lion sa ilalim ng bulubundukin. Bagamat inalagaan ni Terence ang ikawalong bantay nang hindi siya handa, siya ay sinipa na parang bola ng ikalimang gwardya. Kung hindi dahil sa Fire Lion, si Terence ay nasipa na hanggang sa mamatay ngayon. Ayon sa kalkulasyon ng guard, hindi pa ganap na gumaling ang mga sugat ni Terence. Kahit na gumamit siya ng isang maliit na recovery pill, imposibleng gumaling siya ng ganoon kabilis, kaya hindi inakala ng guard na si Terence ay maglalakas loob na guluhin muna siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.